Sa video natin ngayon, i-discuss natin ang Wix SEO settings at kung paano mo siya magagamit para mas mag-rank ka ng mas mataas sa Google. What's up guys? I'm Ashley at gagabayan ko kayo step by step ng simple lang. Kung pakiramdam mo parang black box yung search, huwag ka mag-alala. Wix has now tools that make the setup super clear. At kapag alam mo na kung saan nakaayos lahat, pwede kang magsimulang lumabas sa tamang searches. Sa dulo, alam mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng bawat setting, which ones matter most, and in the exact order to work through them so your site has a real shot at page 1. Before we dive in, pag-usapan muna natin ano ba talaga ang Wix SEO. Basically, ang Wix SEO ay isang set ng tools sa loob ng Wix dashboard at editor mo that helps Google understand your site. It includes an SEO setup checklist that acts like a guided to-do list. It gives your fields for titles and descriptions, controls for URLs, tools for image text, and options for site speed and mobile view. Pwede rin to magdagdag ng structured data para sa mga bagay tulad ng products and events at nakakonect din siya sa Google Search Console and Google Analytics. So makikita mo talaga kung ano yung mga sinesearch ng mga tao at paano sila gumagalaw sa loob ng mga pages mo. You don't need to know any code to use any of this and you can make real progress in a single afternoon. So now let's dive into some of the key features. Bago tayo mag-walk through, yung pinaka-best na simulan talaga ay yung Wix SEO setup checklist. It asks you a few questions about your business and then builds a simple plan you can follow. Importante to kasi tinutulungan kanyang hindi makaligtaan ang mga key steps tulad ng pag-connect ng domain, mag-setup ng titles, and telling Google na may site ka na. Kapag may plan ka na, yung SEO Basics panel, sa bawat page ay ipapakita sa'yo yung page title at yung meta description. Ito yung mismong nakikita ng mga tao sa Google bago nila i-click yung titles mo. And helpful descriptions raise your click-through rate which tells Google your page is a good match. Pinapayagan ka rin ng Wix na mag-set ng malinis na URLs at baguhin sila kapag kailangan. Yung maikli at madaling basahin na links, malaking tulong both sa mga tao at sa mga search engines. Kung sakaling palitan mo yung pangalan ng isang page, pwede ka maglagay ng redirect para gumana pa rin yung lumang links. Images are handled inside the editor. You can add alt text that describes each image in plain words. Yung alt text gives people who use screen readers and gives search engines extra context. Wix also includes site-wide tools for speed in mobile view so you can turn on lazy loading, keep apps to what you need, and check your layout in the mobile view so buttons and text are easy to tap and read kung nagbebenta ka sa isang local area. Kumo-connect din ang Wix sa Google Business Profile direkta mula sa dashboard. Malaking tulong to para lumabas ka sa maps at local pack. Pwede mo ring panatlihing pare-pareho yung name, address, and phone number mo sa buong site at sa iba't ibang profiles. And finally, kino-connect din ng Wix ang site mo sa Google Search Console at Google Analytics. Pinapakita ng Search Console kung anong mga searches ang nagdadala ng mga tao sa site mo at kung may crawl issues. Analytics show how visitors move through your pages so you can fix weak spots. Ngayon, para ma-walkthrough talaga natin lahat to, kung gusto mong gumawa ng free Wix account, may exclusive link kami sa description sa baba. Pwede mong i-click yon at sabayan mo ako. Kapag na-click mo na yung link, ilalagay mo yung email address mo tapos i-click mo yung start now at ayun, pwede ka nang gumawa ng account. So, gagawa na lang tayo ng bagong site. I-set up natin siya nang wala ng chat tapos siguro mag-go na lang muna tayo sa blog for now. Holistic skincare. Baka magbenta tayo ng products later pero i-promote ko rin yung sarili ko at magbe-build ng community business. Love it, okay? So, ngayon, pwede tayong pumili ng mga apps na gusto natin. Itutuloy na lang muna natin tong mga to for now. Mabilis lang tayo pipili ng template, beauty, love it. Ito na lang yung pipiliin natin. I-edit natin yung site para lang may mapili na tayo. Ngayon na nakapag-design na tayo at may napili na tayong site, gusto ko talagang ginagawa muna to sa umpisa. Hindi naman siya required gawin agad pero para sa akin ito yung pinaka-fun part kaya lagi ako nagsisimula dito. Ang susunod na gagawin ay connect yung custom domain mo. Pwede ka mag-connect ng domain na meron ka na o pwede ka rin maghanap at pumili ng bago. So yung Holistic Skincare Hub, kailangan mo talaga siyang bilhin o mag-upgrade sa paid plan. So ang gagawin mo, punta ka lang sa site and mobile app and then you'll go under website and SEO and GEO, and then we'll go ahead and start the setup guide. Ito yung susunod natin para ma-setup lahat. Ano yung pangalan ng business o brand? Beauty? Okay. Ngayon, where does this business serve its customers? Either may physical address siya o e-commerce. So, pipiliin natin yung e-commerce. Now, which keywords do you want to use on the site? Checklist keywords are usually 2 to 5 words long at this will help match your site with what customers enter in search engines. Dapat dinidescribe nila kung ano ang business
business mo and what it has to offer. Okay? Pwede pa nga tayong kumuha ng keywords directly dito, kaya pwede mong i-connect ang alinman sa mga apps na to para sa best SEO settings and keywords. You can find the best keywords to promote your site. Dito gagamitin natin yung Holistic Beauty Hub. So, ang gagawin na natin ngayon ay iset yung title and homepage para sa search results. So, it says, how do you want to do it? Beauty Hub, Holistic Beauty Hub, or you can customize something. So, sundin na lang natin yung recommendation nila tapos magdagdag na tayo ng homepage description para sa search results. Okay? Ngayon, sabihin na natin, now we're gonna tell people about this site. We'll go ahead and apply that. Magdadagdag na rin tayo ng text sa homepage kaya importante dito ay siguraduhin na lahat ng text sa homepage ay SEO friendly. Punta tayo ngayon sa editor. Dito na natin siya optimize para sa SEO. Pwede rin tayong gumamit ng AI na sobrang cool. Kaya siya na lang ang bahala mag-update at mag-ayos ng lahat ng wording. So we have a starting point. Siyempre gusto mo pa rin i-update at i-edit to and siguraduhin na maganda pa rin yung tunog. Pero sobrang okay na siya bilang panimula. I-save na natin to. Okay. Ngayon i-allow na natin yung indexing para maging visible yung homepage mo sa search results. Again, love natin yan. Wix just walks us through this step by step. We've already optimized the site for mobile devices. Ngayon, kailangan mo na talaga mag-connect sa domain. Again, you will need to either pay for Wix or pay for the domain. All you do is click Connect Domain and it'll prompt you to go ahead and purchase one. Tapos yung last part ng step 1 ay connect yung site sa Google Search Console. Again, para to mahanap ng potential customers yung actual site mo kapag nagsasearch sila. So all you do is click connect. Now you do have to have all of these like a domain first before you can do that. Step number 2 ay optimize yung site mo para sa search engines. Kaya magdadagdag ka ng alt text sa images. Naglalagay ka lang ng text para i-describe kung ano talaga yung nasa image. It just gives Google even more information about your site so they can send it to the right people. Let's see. Halimbawa, ang brush na to, pwede mo tong i-apply sa lahat ng images. It's just enhancing it even more, okay? And then you wanna add links to the homepage as well. At actually, naka-optimize na siya dahil sa template na pinili natin. Like, kapag nag-click ka ng isa sa mga links, dadalhin ka niya sa next page. Kapag na-review mo, makikita mo na yung mga buttons na to at may links na talaga sa loob. As you can see, okay? Gusto mo rin iset yung privacy policy na meron na rin naman sila na naka-ready dyan. Pwede mo naman i-edit kung gusto mo tapos magdadagdag ka na ng meta description ng privacy page para sa search results. Nakakatulong to para mas maunawaan agad ng potential visitors kung tungkol saan yung site mo. So, idadagdag lang natin yan tapos i-click natin yung apply. Okay. Tapos next, iset up mo na yung title sa loob ng blog pages para sa search results. Nakaset na siya ngayon dahil sa template na pinili natin. After nun, magdadagdag ka na naman ng meta descriptions ng blog pages para sa search results. Maglalagay ka rin ulit ng links papunta sa blog. Basically, ginagawa mo to sa halos lahat ng pages ng site mo. And then lastly, step 3 ay keep lang yung pag-build ng SEO progress ng site mo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ka lang sa pag-optimize ng site. You can also go to the SEO assistant and it'll kind of make some recommendations for you, pero kailangan mo mag-upgrade. At gaya na nakikita mo sa SEO setup checklist, 67% done na tayo. May 4 na issues, 2 recommendations, at 8 completed tasks na. So again, what I love about Wix is just it walks you through everything step by step. Isang bagay na we really have to do is go ahead and purchase a domain. At once na ma-purchase yung domains, saka na natin pwedeng i-connect yung site sa Google Console. Gusto ko lang din i-touch briefly yung iba't ibang plans and pricing options. Para aware ka kung plano mong mag-upgrade, tandaan mo na karamihan sa SEO settings, para ma-fully complete talaga siya ay kailangan ng upgraded plan o kailangan mo talagang bumili ng domain, of course. So now they've got the Lite, the Core, Business, and the Business Elite. So with the Lite plan, it's $17 per month. May 2 collaborators ka, 2 gigabytes ng storage, at kasama yung Lite Marketing Suite as well as free domain for 1 year. So that would allow you to finish the setup. Then meron naman silang Core plan na $29 per month. Dito may 5 collaborators ka, 50 gigabytes na storage, yung basic marketing suite, free domain for 1 year, pwede kang tumanggap ng payments at may basic e-commerce functionality na rin. Tapos next naman yung business plan na $39 per month. Sa plan na to, may 10 collaborators ka, 100 gigabytes of storage, yung standard marketing suite, and free domain for 1 year. Pwede ka rin tumanggap ng payments at may standard e-commerce functionality na rin. And lastly, yung Business Elite plan naman ng $159 per month. Dito, meron ka 100 collaborators, unlimited storage, and advanced marketing suite, free domain for 1 year, and syempre, pwede ka rin tumanggap ng payments. Tapos kasama na rin yung advanced commerce and developer platform. Ang cool dito, pwede talaga siya mag-grow kasama mo. If you don't need all the e-commerce
e-commerce functionalities. You can start off with a light plan and then increase over time. They also do have a 14-day money-back guarantee. Meron naman silang free plan pero may Wix branding siya sa buong site. And again, para ma-complete talaga lahat ng SEO, kailangan mo talagang mag-upgrade para matapos yung setup. But again, figure out a plan that best fits your needs. And again, just allow it to grow with you is my recommendation. Bago tayo mag-wrap up, gusto ko lang mabilis i-touch yung pros and cons. Yung biggest benefit talaga na pinagsama-sama ng Wix, yung mga key SEO tasks sa isang lugar at ine-explain nila to gamit ang simple and madaling intindihan na language. The checklist removes guesswork. Ang page settings are easy to fill out and the built-in tools for mobile speed and images cover most needs. Para sa mga small sites, yung connections sa Search Console and Analytics ay sobrang helpful kasi makikita mo agad yung results nang hindi mo kailangan maghanap o magkalikot ng code. Isa pang benefit ay pwede mong ayusin at i-tune bawat page kahit wala kang developer. Kaya mabilis kang makakamove lalo na kapag may bago kang service o post. There are a few drawbacks, of course, and it can be tempting to chase too many keywords on one page, which just makes the copy vague and weak. Siguraduhin mo talagang focus lang yung bawat page. Kapag sobra-sobra yung apps at mabigat yung design effects, pwede nitong pabagalin yung site mo. Kaya stick ka lang sa mga kailangan mo talaga. Very advanced schema or custom code rules may still require custom code or a different stack. Kapag nag-upload ka ng sobrang laking images o nilaktawan mo yung mga mobile checks, walang kahit anong SEO settings ang makakabawi nun. Ang good news naman, lahat ng issues na yan ay madaling iwasan basta sundin mo lang yung steps sa guide na to. So, dapat mo bang piliin yung Wix para sa SEO? If you want a clear path and tools that make sense for the first time you open them, Wix is a strong choice for SEO. Bagay na bagay ang Wix para sa portfolios, blogs, service sites, at mga local businesses na gustong makakuha ng mas maraming traffic galing sa Google nang hindi kailangan mag-hire ng developer. Kung kailangan mo ng custom code sa bawat template o kung nagpapatakbo ka ng complex na content network, baka gusto mong ibang setup later on. Pero para sa karamihan ng small teams and solo owners, Wix gives you enough control to rank and the speed to publish. Alam ko na pwedeng nakakaramdam ka ng parang ang daming kailangan gawin sa SEO, lalo na kung first site mo pa lang at lahat ng settings parang bago. Pero hindi mo naman kailangan ayusin lahat sa isang araw lang. Set your titles and descriptions, clean up your URLs, write clear copy, add alt text, and connect Search Console. Yung mga simpleng hakbang na yan, mauuna ka na agad sa karamihan ng sites sa space mo. If you want to get started for free on Wix, we do have a link down in the description below at pwede mo i-check out their SEO checklist yourself. I do want to mention the affiliate link sa mga to, which means pwede kaming kumita ng small commission pero wala namang extra cost from you. Pero kung pipiliin mong gamit yung links namin, I want to thank you in advance sa support mo sa channel namin. Malaking tulong talaga yan para magpatuloy kami sa paggawa ng free content and tutorials like this. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-iwan ng comments or questions sa baba. Gusto naming makarinig sa inyo. Dedicated yung channel na to sa pagtulong sa inyo makabuo ng first website using simple step-by-step tutorials so you can follow at your own pace. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.